Okay, magandang umaga po. Good morning at good afternoon sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po dito sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint. So, magbigay lang po tayo ng ah, konting komento dito sa ating nabasang balita, which is medyo matagal-tagal na ito guys nagra-run sa ating mga balita. So nagkakaroon lang ng continuous na na reporting ng ating mga social ng mga mainstream media. So ito po yung nangyaring road rage na nangyari sa Marilac ba 'yon? Marilac Highway or something. So kung saan po ay nagkaroon ng paghahabulan yung isang grupo ng mga riders doon sa isang Fortuner. So again, napanood na po na kasi natin ito, na balita na to. So nagkaroon ng mga pamamaril after nung kanilang road rage doon. So at least meron pong isang casualty, namatay yung isang rider sa kasamaang palad. At nang dahil po doon sa insidente na yon, nabuhay na naman yung mga tinatawag natin na panawagan na magkaroon na po ng batas dito sa road rage na ito. So balikan lang po natin yung mga yung mga bill na mukhang nakapinding ito sa Congress natin at hindi na-actionan ng ating mga mambabatas. So again, naniniwala po tayo dito na napapanahon na po na magkaroon tayo ng separate na batas tungkol dito sa road rage, kasi maraming taon na po ang nakaraan na maraming nai-involve sa ganyan na insidente. So at least siguro po napapanahon na para magkaroon tayo ng batas na pipigil dito sa tinatawag na road rage. So balikan po natin yung mga yung mga bill na naka-pending ngayon sa Congress. So meron pong naka-pending na House Bill number 8991, so yung Anti-Road Rage Act of 2023. Ibig sabihin matagal na po itong nakapile ng 2023 pa. So ito po ay piniled ni Representative Erwin Tolpo, Eric Yap, Jocelyn Tolpo, Eric Yap, and Rap Tolpo. This bill seeks to criminalize aggressive behavior on the road. It defines road rage as aggressive, hostile, or violent behavior by a motorist, including wild gesturing, verbal insult, physical attack or attempt, reckless driving, threat, intimidation, and use of force. So yan po yung definition ng tinatawag na na nakalagay doon sa Anti-Road Rage Act of 2023. So may mga naka-propose po dito na penalty. Nakalagay dito imprisonment ranging from 6 months to 12 years and fines between 50,000 to 500,000 depending on the severity of the incident and its outcome. So depende daw po kung anong magiging resulta nun. So korte po ang magtatakda niyan kung magkano yung penalty na babayaran ng involved sa sa insidente. So additionally, offender would face driver license revocation. So marirevoke daw po yung lisensya with a 5-year ineligibility for renewal. So hindi siya makakapag renew ng driver license within 5 years. So pag government official or employee found guilty would perpetually disqualified from public service. So kung mabigat-bigat po ito sa mga government official na kung saan mapapound na guilty dito sa anti-road rage bill na to, so hindi po perpetually disqualified na po silang serve as a public officer. So again, meron pa pong pangalawang bill, yung tinatawag na House Bill number 1511 introduced by Representative Floreda Robes. This bill proposed penalty for individual involved in road rage incident, including imprisonment of 6 months to 6 years or fine of up to 250,000.
So yun po ang pending na House Bill sa sa Congress natin ngayon, na hanggang ngayon po ay pending at hindi inaaksyonan. So sana naman po magkaroon na tayo ng wake up call sa susunod na Congress na dapat maaksyonan ito, na magpi-prevent talaga dun sa tinatawag nating road rage incident na sa panahon ngayon ay habang tumatagal mas lumalala, kasi again dito po sa atin ay dahil sa sobrang traffic, sobrang dami ng makakasabay ka sa kalsada, so halos lahat mainit ang ulo. Okay, pero ito lang po ay para sa akin dito sa channel natin. Para sa akin po, okay naman po yung may mga ganitong penalty, kagaya ng 6 months to 12 years na imprisonment. Okay, depende yan sa ranges. Ang dami po kasi ditong mga definition ng tinatawag na kung ano ba yung yung nagawa ng na-involved sa tinatawag na road rage. So yung gesturing, kasama yung verbal insult, yon na nauwi sa physical attack or etc. So para sa akin po, itong mga ganitong bill hindi sapat yung penalty. I'm sure itong 6 months to 12 years imprisonment, ito siguro ito yung pinakamalalang possible na incident mangyari, yung magkaroon na ng resulta ng it's either sobrang damage sa property or nagkaroon ng loss of life. Siguro ito yung penalty doon, kaya 6 months to 12 years yan. Pero kung mga verbal attack lang, insult na hindi naman nauwi dun sa malalang insidente, siguro lang yun, revocation lang ng license, etc. Pero yun nga po, kasi makikita naman kasi natin yun doon sa nangyaring road rage. Nag-uumpisa yan sa simpleng insidente. Kagaya nung napanood natin, inakusahan ng rider yung Fortuner na muntik ng masagi. So, nagkaroon ng habulan and eventually nagkaroon ng verbal insult siguro, kasi wala naman tayo doon, nakita lang natin sa video, and then nauwi sa physical harm or yung atake or yung karoon ng kuyog na tinatawag. So again, may mga stages po kasi yan Pero para sa akin po, simplihan na lang natin although ayoko naman pangunahan yung ating mga kongresista, pero para sa akin po, kung gusto kasi natin talagang ma-stop yung tinatawag na road rage na yan, dapat po drastic yung penalty. Okay? Hindi lang siya basta may imprisonment or may fine at least up to 500,000 nakalagay dito. Dapat po is automatic yan basta involved sa road rage. Para sa akin po, para talagang tumanim yan sa isip ng bawat motorista na gumagamit ng kalsada natin ngayon, automatic po lahat ng driver na involved dito sa tinatawag na road rage ay ang penalty ay perpetual disqualification na makapag-renew ng lisensya, or forever ban na kumuha ng driver license. So again, pag yan po alam ng bawat motorista na once na isinalin niya yung sarili niya sa road rage at hindi niya napigilan, magkakaroon siya ng perpetual ban makakuha ng driver license. So ibig sabihin, sa tingin ko po, yan yung pinaka-drastic na na step na magagawa na para ma-prevent ang tinatawag na road rage. Kasi kung ang driver license na kung saan ay hindi na makakukuha yung driver, siya, tatanim yan sa puso't isipan nila na wag ma-involve sa tinatawag nating road rage. Magkakaroon sila ng option na mahirap pala ito, pag ginawa ko pala to, mag-road rage ako, forever na akong hindi magkakaroon ng lisensya, which is sa tingin ko po, yun ang pinakamabigat na penalty na pwedeng ipataw sa mga involved sa road rage. Okay? Actually, ito naman po ay mungkahi lang.
at titingnan natin kung magkakaroon ng pagbabago dun sa mga proposal or amending dito sa penalty ng road rage. Pero para sa akin po, sa dami ng mga involved na road rage incident na mga ikinakasawi ng mga nai-involve at hindi matigil-tigil, dapat po mahigpit ang penalty at yung tipong penalty na kahit ordinaryong tao, pag alam nila na ang pag-engage sa road rage ay magkokos ng kanilang pagkawala ng lisensya for life, ay sa tingin ko may i-stop po yung tinatawag na road rage na yan. Kasi majority naman ng mga driver na nasa lansangan, yan po ay naghahanap buhay at ginagamit nila yung driver license nila sa hanap buhay. Ngayon kung alam nila na pagka hindi na sila makakakuha ng driver license for life, siguradong may i-stop yung road rage na yan. So sana po makarating ito dun sa ating mga lawmakers, pag-isipan nila na dapat mas mahigpit pa dito ang ilagay na penalty. Yung pera kasi kayang-kaya pa ng, kayang-kayang gawa ng paraan niya ng mga mayayaman. 500,000 or 50,000 pero magkakaroon pa rin sila ng driver license. Pagka pera-pera lang yan, madaling yung bayaran. Pero pag ang penalty po ay hindi kayang bilhin ng pera, sigurado magdadalawang isip yung mga driver na mahilig ma-involve sa mga tinatawag nating road rage na magkaroon sila ng takot na gumawa ng road rage na yan. So yan po yung ating take ngayon dito sa ating topic about sa road rage. So sana po sa next Congress magkaroon na tayo ng comprehensive or ma-approve na itong bill na to para ma-stop na yung tinatawag nating road rage na yan. So para po yan matigil na ng tuluyan. Okay? Yan po ang take natin dito sa ating topic for today. At sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe dito sa Tabsong Viewpoints. At marami pa tayong i-discuss about sa mga nangyayari dito sa ating kapaligiran. At once again, tayo po ay magkaisa sa iisang layunin ng ating community dito sa Tabsong Viewpoint na magkaisa tayo sa iisang direksyon sa pag-unlad ng ating bayan. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Kung may mga question kayo, please comment and pakisulat lang po dyan sa comment section at yan po ay babasahin natin sa next episode natin. Maraming salamat po at sa lahat. Peace.